mga kaganapan sa kasal ng kapatid ko at pag-open nila ng aming surprise cash gift. Tara mga mare, samahan niyo kami. Ngayong araw mga mare, a-attend tayo ng kasal. Nakapantulog yung suot ko pero yung bag ko pang madam. Naisipan ko kasi na after makeup na lang ako magbibihis. Sa ngayon, pupunta muna kami dito sa Daggers Resort sa may Maluro, Tangub City kasi dito may make-upan yung mga entourage. So dito pala mga mare, nagpa-makeup na lang ako para magmukha naman tayong tao minsan. By the way mga mare, kasal nga pala ngayon ng kapatid ko. Pero hindi po ako kasali sa entourage kasi gusto ko lang maging guest. Kasi alam niyo mga mare, kapag kasali ka sa entourage, pasasayawin ka talaga nila dun sa gitna. Which is ayaw talaga namin yun. Fast forward mga mare, ayan nakapagbihis na nga kami. So dito nag-aayos siya ng buhok tapos flex ko lang muna yung aking boots at yung bag ko na pang madam. Ayan, outfit check! By the way mga mare, ang color theme pala is any shades of green. So dito nakapula yung asawa ko kasi wala kaming nahanap na kulay green na long sleeves. Kaya naman yung suot namin parang kulay ng Christmas, red at green. So dito nga itapos na rin magbihis si na mama at papa tapos naghihintay na lang sila sa pictorial. So dito nga nagsimula na ang pictorial. By the way mga mare, ito pala yung groom. Tapos ito naman yung photographer, si Sir Lloyd Montejo. Tapos ito naman si Sir yung MC at on the day co-or. Tapos yung kanyang assistant. Tapos ito naman yung makeup artist namin si Sir Brian Guray. So dito mga mare, nagpictorial na ang groom kasama yung asawa ko. And ayan, ito na yung kapatid ko, ang magandang bride. Syempre maganda yan kasi manang-mana yan sa atin niya. So dito sinimulan na yung pictorial sa bride. Tapos dito nagpictorial na rin kasama yung maid of honor which is yung sister-in-law niya. Tapos nagpictorial rin kasama sina mama at papa. Tapos sumunod na rin yung pictorial naming pamilya. Tapos dito tumulong na rin yung asawa ko sa paghahakot ng mga ulam. After that, sinimulan na rin namin yung paghahakot sa mga entourage doon sa simbahan. So sakay nga namin dito is yung mga cute na mga flower girls. So fast forward, andito na kami sa simbahan. So dito naghihintay muna kami na magsimula na kaya nag-outfit check muna kami. Tapos hindi rin tayo pahuhuli sa pictorial. Fast forward, sinimulan na yung entourage. So dito ay nakapila kami kasi kami yung inatasan na magsabit ng cord. Okay lang talaga sa amin magsabit ng cord, basta wag lang kaming pasayawin doon sa gitna. Fast forward mga mare, nag-start ng maglakad yung kapatid ko. So dito mga mare, inihatid na ng mama at papa ko yung bride sa groom. After that, nag-exchange na rin sila ng vows. Kasunod nun ay sinabitan na sila ng veil. And here comes our part mga mare, nagsabit na rin kami ng cord. Habang sinusuot nga namin ito sa kanila mga mare, ay pinipray ko na magkaroon sila ng lifetime unity and everlasting union bilang mag-asawa. Fast forward ay natapos na yung kasal at ito na nga yung pinakahihintay naming lahat. After ng kasal, nagpictorial muna ulit. Sobrang saya talaga namin sa araw na ito. Paano ba naman kasi yung bunso naming kapatid na babae ay ikinasal na? Naalala ko lang kasi dati na palagi kaming nag-aaway nito at tinutukso kong wangking or payat. Ngayon ay ikinasal na at meron na siyang makakasama habang buhay. Fast forward mga mare, nagpunta na kami dito sa reception. At dito nga mga mare ay pinabitbit namin yung surprise gift namin sa tsuhin ko. Para kasi hindi nila mahalata na sa amin galing tong gift na to. So fast forward mga mare, sinimulan na ng MC yung program. Ako na po ang bahala sa chikahan, caterer na ang bahala sa kainan, at si Ian Dials at Beverly na ang bahala sa kasingahan. So dito mga mare, sinimulan ang programa sa pagsayaw ng mga male sponsors. Tapos sumunod rin yung pagsayaw ng mga female sponsors. Ayan tuloy, napagiling bigla yung mga auntie ko nang wala sa oras. Tapos yung iba parang nagsusumba lang. Sumunod naman dito yung pagtawag sa parents ng groom. Tapos tinawag na rin sina mama at papa. Yeah! I love it, wow! O diba parang nasa diskuhan lang. At ayan na nga, hindi na napigilan yung paghataw ng mga parents ng bride and groom. After that ay tinawag na rin yung mga groomsmen. Ewan ko ba dito kung sumasayaw or tumatalon lang. At eto na nga, hindi rin nagpahuli yung mga groomsmen natin sa pagsayaw. Tapos tinawag na rin yung mga bridesmaids. Tapos alam niyo na yung kasunod mga mare, syempre pasasayawin din sila. Buti na lang talaga mga mare, hindi ako nag-bridesmaid or maid of honor. Kasi ayaw ko talagang maging statwa or maging katawa-tawa lang dyan sa gitna. Fast forward mga mare, tinawag na rin yung bride at groom. Syempre mga mare, hindi rin nagpahuli sa pagsayaw yung bride at groom natin. So dito mga
mga mare ay pinasayaw yung groom tsaka yung mama niya. So ang sayaw na ito mga mare ay sinisimbolo yung love at respect ng groom sa kanyang mama. After that, nagsayaw na rin yung bride tsaka yung papa niya. By the way mga mare, yung father-daughter dance is nagsisimbolo siya sa appreciation ng love and guidance ng kanyang papa. After that, nagsayaw na rin yung newlywed couple. Sumunod na rin dito mga mare yung money dance. So dito nga mga mare, inutusan na lang namin yung kapatid naming lalaki na ibigay yung 1K. Pero sa mga oras na to mga mare, hindi talaga nila alam na meron pa kaming ibibigay na mas malaking gift. At dito nga ay emotional na nagbigay ng mensahe yung kapatid ko sa kanyang asawa. Salamat sa tanan yung mga sakripisyo sa pagsabot sa mga Relax lang daw. Hirap. sorry sa emotional. At matapos ang napakahabang mensahe ng kapatid ko sa kanyang asawa, ito naman yung reply ng kanyang asawa. Monica, thank you and I love you. Copy-paste na lang kuno ang message. Nami speech si Ayan, I love you too, Regining Gawas. O diba, ang haba-haba ng message. Comment nga kayo girls kung ganun din mag-reply yung jowa nyo or asawa nyo. At eto na nga yung pinakahihintay ng lahat, ang kainan. At bago kami kumain ay pinatayo muna kaming lahat para mag-promise. Yes, your name? Yes, your name? Nagasaan. Nga dili ako. Mag-eat and run. Akong tapuson. Ang programa. Tungod kay nahigugma ako. Sa bagong magtiayon. Usbon ko. Dili ako. Mag-eat and run. Bantay dito karong mga wala mo after O ayan ha, naka-video yan. Kita nyo naman yung mga mukha ng mga nag-promise na yan. At ayan na nga, kumain na kami. Sa mga oras na to ay gutom na talaga kami kasi hindi kami nakapagtanghalian dahil sa sobrang busy namin. At habang kumakain kami ay napawaw ako sa sobrang ganda ng boses ng singer. Fast forward mga mare ay oras na para buksan ang smallest and biggest gift. Ito pala mga mare yung nabuksan nila na smallest gift. And sabi ko na nga ba mga mare, yung gift natin is madideclare as the biggest gift. This is coming from Ate Tonet and Koya Roland. Wow! Mapalakpakan po tayo for Ma'am Tonet and Sir Roland. Your gift is chosen as the biggest gift for tonight. Pero gaan ko no kaayo na pasok sila ma. Oh. Dili naglumba sila panagna kung refrigerator nga nang magkano ka naman. Kung rice dispenser, di po kuno ni masudlan ng usa ka sakong bugas. So ayan, dito nga mga mare ay dahan-dahan na nilang binuksan yung gift namin. At ayan, tingnan nyo naman yung reaction ng kapatid ko. Tuwang-tuwa kasi napaprank siya. Hindi talaga nila in-expect na yung laman ng box ay isang box pa rin. Tingnan nyo naman mga mare, binabasa ng groom kung ano yung nakalagay sa box. Akala niya talaga siguro ang laman ng box is gaming combo kit. Sinadya talaga namin na hindi na i-wrap yung box para akalain nila na yun na yung gift. At ito na lang mga mare yung naging reaction nila sa pag-open ng gaming combo kit na box. So dito nga ay inaalog pa ng sister ko yung box. At napakamot na rin sa ulo yung groom kasi curious na curious talaga sila kung ano talaga yung laman ng gift namin. At sa wakas, ito na nga yung huling box na pagbubuksan nila mga mare. At ayan mga mare, napakamot sa ulo na naman yung groom. At tingnan nyo yung reaction ng kapatid ko. Kulang na lang pasukan ng langaw yung bibig niya sa sobrang laki ng tawa niya. Sa mga hindi pa nakakaalam mga mare, naglagay po kami dito ng 100,000 pesos. Sa mga hindi pa nakapanood ng vlog namin na yon in which pinakita namin kung paano namin ginawa itong surprise prank gift nila, ilalagay ko na lang dyan sa comment section. So dito ay dahan-dahan na nilang binuksan yung gift namin at ito na yung mga kasunod. Okay, and the biggest gift, which has the smallest box for tonight, is... Wow! A cash prize of... Pila ba? 1 million? 100,000 pesos! O, maglinya na ang gusto ba kayo? Kaya ko! Thank you, Ma'am Tonet and Sir Roland. Palakpakan po natin si Ma'am Tonet and Sir Roland for giving our couple with a cash prize of 100,000. Impas na, bawi na ang gasto sa kasal. Thank you so much.
So dito nga mga mare ay kitang-kita talaga na sobrang saya nila at kitang-kita rin namin na sobrang na-appreciate nila yung gift namin. So dito nga mga mare ay hinawakan pa ng MC yung 100k kasi minsan lang daw siya nakakahawak ng 100k sa tuwing may loan lang daw. Fast forward mga mare, pinapunta lahat ng mga single ladies dito sa gitna para piliin kung sino na naman yung susunod na maging bride. So dito ay kung sino yung mahihintuan sa bouquet, siya yung magiging soon to be bride. Ang singer pala yung nakakuha ng bouquet. Sa mga oras na to, tinawag naman yung mga single boys. At tingnan nyo naman itong kapatid kong lalaki. Ayan, dali-daling tumakbo para hindi siya makasali. At ayan na nga mga mare, hindi talaga siya nakatakas, napilitan talaga siyang sumali. So dito, isa-isa silang pina-introduce at kung ano yung hinahanap nilang quality sa isang babae. So ito, ang sabi niya, ang hanap niya daw ay single mom. Ito namang isa, 13 years old pa lang, kaya pinaupo na siya ng MC. Kaya nagbato-bato pick na lang yung dalawang natira, tapos yung nanalo is yung kapatid ko. Tapos dali-dali siyang bumalik sa upuan niya kasi ayaw niya talaga, pero pinilit talaga siya ng MC. So dito nga mga mare ay meron silang gagawing challenge. Kailangan lang nilang gayahin kung ano yung ginagawa ng newlywed couple. So dito nga ay napilitan talaga siyang gawin yung ginagawa ng newlywed couple. Pero out of respect sa babae, hindi talaga niya ginagawa ng sakto. So fast forward mga mare, natapos na yung challenge, pero pinilit pa rin siya ng MC na paupuin dun sa singer. At natapos na nga yung programa mga mare at pumunta na kami dito sa may swimming pool. So dito nga lahat ay nag-enjoy at puro tuwa lamang at kasiyahan yung naramdaman namin. Paano ba naman kasi isa ito sa mga pinakamasayang araw na hindi makakalimutan ng kapatid ko. At sobrang saya din naming mag-asawa nung nakita namin yung saya nung natanggap nila yung gift namin. Kasi mga mare, ako yung panganay tapos ako yung nakaluwag-luwag sa buhay. Kasi sino ba naman yung magtutulungan kundi kami-kami lang magkakapatid. As panganay kasi mga mare, gusto ko rin na tulungan silang guminhawa yung kanilang buhay. Kaya sana maging inspirasyon din sa inyo itong vlog na ito para sa mga magkakapatid dyan na magtulungan. Kaya sana patuloy ka lang na maging blessing sa lahat ng tao na nasa paligid mo. At sana hindi ka magiging madamot sa kahit sino, lalo na sa pamilya, magulang at mga kapatid mo. Dahil sa pamilya, nagsisimula ang pagiging mabuting tao. So ayun lang muna sa ngayon mga mare, sana ay nag-enjoy kayo sa vlog na ito. See you in our next video. Bye!